Ano-ano ba ang naidudulot ng mga maling vlog ni Alan Bartolome patungkol sa mga halaga ng iba't iba at lumang pera? At yan po ang ating pag-aaralan sa bidyong ito. Lamang ang may alam. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply wala man lang, pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay muli po nating ginawan ng content ang patungkol po sa mga vlog ni Alan Bartolome. Ano po? Kung ito at ano-ano ba ang naidudulot ng mga vlog ni Alan Bartolome sa mga taong bayan. Hindi lamang sa taong bayan, taong bansa at taong mundo, dahil ang nanonood dito ay buong mundo dahil ang social media, lahat ng sulok ng mundo ay mayroong internet. Paalala ko mga ka-More Than Treasures, mga taong bayan na makapanonood dito, 2 milyon po ang kanyang followers. Kapag ang isang tao ay nag-follow sa Facebook mo, ibig sabihin gusto niya ang pinapanood mo at naniniwala siya sa iyo. Kung hindi man lahat, maliit na porsyento lamang ang hindi sa iyo maniniwala o hindi sa iyo talaga susuporta. Pero ang karamihan, yan po ay naniniwala talaga sa anumang ituturo mo. Kaya ang isa pong vlogger ay influencer. At ang pagbablog po ni Alan ay isang tutorial. Bakit? Nagtuturo po siya eh. Tinuturo niya kung magkano ang halaga ng mga lumang pera. Tinuturo niya kung ano ang kanyang mga binibili. At ang kanya pong mga impact ng kanyang mga pagtuturo ay marami po na i-influensyahan sa kanyang pagtuturo at marami po sa kanyang naniniwala. So ito po ang unang epekto ng pagtuturo o pagbablog ni Alan Bartolome. Unang-una, tinuturuan niya po ang mga tao sa mga maling katuruan. Bakit? Pinamumulat mo sa kanila na yung lumang pera ay libo-libo ang halaga. Ipinamumulat niya sa kanila na yung 20 pesos lagpas kwelyo daw ay 2,000 ang halaga. Ang daming comment, hindi naman niya binibili, pero ang sabi niya, bibili niyang lahat yan. At dahil sa sinabi niya, bibili niyang lahat yan, sasaidin nga daw po niya, naniwala naman yung mga tao, kaya nagpapalo sa kanya. Yung lahat na may mga 20 pesos lagpas kwelyo, at tingnan niyo po mga comment, napakarami po sa kanyang nagbebenta. Sample po kay Boss Toyo, may pumuntang mag-asawa, galing pa sa malayong probinsya. Ano po? Ang dala 1972-1975. Hindi po yon nabibili. Tignan niyo po yung impact. Tignan niyo po yung naidudulot ng mga turo ni Alan. Pabiyahe pa, hindi lamang po yan, may iba pa. Pabiyahe pa ng malayo para lang ibenta ang lumang pera. Pero yung totoong nagbablog na siya daw ay bumibili, hindi na matagpuan. Kapag pinuntahan na sa isang lugar o sa Maynila, hindi na matagpuan si Bartolome Alan. At ang pinupuntahan, yung mga nananahimik na totoo at hindi naman nagbablog ng ganyan, iyon ang kinakalabog. Yun po ang iniistorbo. Ano po? Kaya hindi matatahimik ang mga katulad nating vlogger at totoo pong namimili niyan hanggat hindi po natin napatutunayan na si Sir Alan talaga ay fake buyer ng mga 20 pesos lagpas kwelyo. Ulitin ko, kahit saan, kahit kailan, kaya kong patunayan si Sir Alan ay fake vlogger ng pamimili ng 20 pesos lagpas kwelyo. Dahil malinaw ang sinabi niya, sasaidin niya, uubusin niya ang lahat ng 20 pesos lagpas kwelyo at bibili niya. Ano po? Bakit siya fake? Bumibili daw siya ng pisong 1973. Wala pong 1973.
Patuloy daw po siyang bibili ng mga lumang pera. Pero yung mga nakapanonood na nasa malayong lugar, pag pinuntahan na po sa Manila, hindi na po siya matagpuan. Kanino po pupunta? Kay Boss Toyo, kay Dekada TV, sa mga nananahimik. Ano po? Kaya po napakaliwanag na siya po ay nagtuturo ng mga mali sa tao. Pangalawa, pinapaasa niya ang mga tao. Bakit ko sinabing pinapaasa? Tignan niyo po sa comment. Basahin niyo po. Patuloy daw po silang aasa na mapipili sila. Ang tanong, totoo ba na binibili ni Alan ang lahat ng 20 pesos lagpaskwalyo? Malinaw, siya po ay nagpapaasa ng tao. Pangatlo, pinagsasamantalahan niya po ang kahirapan at kawalang alam ng ibang tao. Ako sigurado ako, yung karamihan ng nag-aalok sa kanya, sa comment niya, at sumusubaybay sa kanya, umaasang mabibilihan niya ng 20 pesos lagpaskwelyo o lumang barya. Sigurado ako, karamihan po dyan ay mahirap. Eh kung mayaman ka ba naman, mag-aalok ka ba dyan ng mga kakalyuhin ng kamay mo kasi share, kapapalo, kalalike. Tapos po mayaman ka naman, pipila ka dyan para lang mag-alok. Karamihan po dyan ay mahirap. Yung iba pa nga po ano sabi? Sana po mapili niyo ko sir sapagkat may sakit po ang aking tatay, ipangpapagamot lang. Ibig sabihin, walang kakayang ipagamot. Ibig sabihin, mahirap. At kaya ka dyan nakikipag-agawan, nakikipagpilahan sa hindi ka naman pala totoo, ay talagang kinakapos ka sa pera. Pinagsasamantalahan niya po ang kahirapan ng isang tao. Walang milyonaryong susunod-sunod yan kay Alan para po maniwala na siya ay bumibili ng mga perang 20 pesos lagpas kwelyo o mga lumang pera. 1972, 74, 73 daw, wala pong mayaman, sisiguraduhin ko na sumusubaybay dyan. Kung meron man, gusto lang siyang mapanood. Pero yung napapaniwala niya, hindi po yan mag-aalok, magpipila po sa kanya. Kasunod, tignan niyo po ha. Pati po, yung mga matatanda na, senior na, ay napagsasamantalahan pa niya. Bakit ko nasabi? Tignan niyo po sa comment. Senior na daw po siya. Ano po? Tignan mo. Ultimo yung senior na matanda na ay napaglalaroan pa, napagsasamantalahan pa ng mga katuruan ni Alan Bartolome. Ang tanong, binili ba ni Alan? Okay? Malinaw, nananamantala si Alan sa kahirapan at kahinaan, kawalang alam ng isang manonood. Buti kung lahat ng manonood marunong sa barya. Buti ang lahat ng manonood may pera. Sa dami po ng mahirap sa buong Pilipinas. Ano po, punta ka lang sa squatter. Punta ka sa mga probinsya, maraming mahirap. At biglang may lalabas na yung mga perang nagkalat sa kanilang walang halaga, bibili na ng 2,000, 1,000. O sino nga hindi maniniwala kung wala kang alam sa pera? Sino hindi maniniwala kung talagang ikaw na may walang pera? Ano po? So, yung mga ganong pagkakataon, napagsasamantalahan po sila ng mga maling katuruan, mga bad influencer sa English. Ano po? Maling impluensya. Napagsasamantalahan yung mahina, napagsasamantalahan yung mga walang alam. Ito malupit. Dahil po sa mga vlog ni Alan Bartolome, ano po, sinisira po niya ang imahe ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Atensyon, Gob ng BSP. Sabi ni Alan, common lang yung pera nyo na ginawa ha, 20 pesos. Common error. Malupit. Kaya ibig sabihin, marami daw nitong kumakalat sa merkado. Ay bakit nyo pinababayaan Bangko Sentral na kumalat pala dyan sa merkado?
yung error coins na ginawa ninyo. Ano po? Yan ang turo ni Alan. Ang tanong, totoo nga bang error? O baka naman, si Alan lang ang may error. Kaya tingin niya sa perfect na pera ay error. Ano po? Sinisira ni Alan Bartolome ang imahe ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinangangalandakan niya sa buong mundo na mali ang ginawa na Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kung mali yan, dapat nirecover na agad ng Bangko Sentral yan. Kinuha na agad yan. Nag-order na dapat yan sa bangko, sa lahat ng bangko, na kunin ang lahat ng 20 pesos na sinasabi ni Alan Lagpascuello dahil mali ang pagkagawa nila. Pero walang inuutos ang Bangko Sentral. Sino may error? Si Alan o Bangko Sentral? Pag hindi yan tumigil si Alan ng kabablog patungkol sa error coins na yan, sinasabi ko na sa kanya, paalala na po ito. Pag yan, pinatulan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, magkaka-error po ang pamumuhay niyan. Pangalawa, sinisira po niya ang imahe ng ating Republika ng Pilipinas. So kalimitan po sa mga Olympian natin, nagbibigay po ng karangalan sa ating bansa. Ito si Alan, hindi. Nagbibigay kahihiyan sa ating bansa. Buruin mo, gumawa ng Facebook page, buong mundo nanonood, lahat ng sulok ng mundo may internet. At doon niya pinagsasabi, ang 20 peso na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Lagpascuello, common error lang yan. Pero bibilhin ko yan sa 2,000. Ang mangyayari nito, baka pagtawanan tayo ng ibang bansa niyan. Pag nakikita po yung mga vlog ni Alan, baka mapulaan tayo. Ano ba naman itong Bangko Sentral ng Pilipinas na ito? Gumagawa pala ng error coins. Lagpascuello. Sino may sabi? Ito, viral na viral 2 milyon ang followers, si Alan Bartolome. At higit sa lahat, kapag napulaan ang Republika ng Pilipinas, napupulaan ang ating presidente. Dahil siya ang namiminuno ng ating bansa. Bago po i-release ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bawat perang ginawa nila, kailangan may perma ang Pangulo o Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pinirmahan niya ng Pangulo. Sinabi naman ni Alan Bartolome, error pala yung ginawa ni Bangko Sentral, pinirmahan pa ng Presidente, error daw. At ang malupit, ang sabi niya pa sa kanyang mga vlog, kanya-kanyang trip lang yan. Ito ang trip ko eh. Okay? So ibig sabihin na pagtitripan talaga ni Alan Bartolome yung 20 pesos Lagpascuello. At kapag pinagtripan niya ang 20 pesos Lagpascuello, pinagtitripan niya ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi sabi niya, error na, common pa. Pinagtitripan niya po ang ating presidente kasi ang Mr. President po ang pumiperma dyan bago po yan ilabas at gawing pera natin. Ang sabi ni Alan, common error. At yan ay napagtitripan lang pala ni Alan. Panoorin niyo po yung lahat ng ating mga upload na video patungkol sa kanya. Andyan po yan, ginawan ko ng content na napagtitripan niya lang ang mga pera. Yun ang gusto niya trip. Kaya yun ang trip niyang bilhin o i-vlog. Ibig sabihin, si Alan ay tamang trip lamang. Alam niyo po kung ako naging presidente ng Pilipinas, baka pagtripan ko din to si Alan eh. Ano po? Papagawa ako ng 20 peso Lagpascuello, sinlaki ng bilao, mga 100 kilo ang bigat, mga 100 kilo. Tapos gagawin kong pendant, lalagyan ko ng kwintas na kadena, ikikwintas ko sa kanya. Ikikwintas ko sa kanya bilang parusa ko sa kanyang pinagagawa. Salamat siya, hindi ako naging presidente ng Pilipinas. Dahil kung ako naging presidente ng Pilipinas, kagawan ko yan ng kwintas. 20 pesos Lagpascuello, sa likod, picture niya, nakapicture. Lalagyan ko, huwag tutularan. Tapos malaking kwintas na kadena, nakapendant, yung Lagpascuello. Ulo ni Alan naka-picture doon bilang parusa. 20 years ko din sa kanya nakasakbat-sakbat po yan. Ewan ko lang kung tumagal siya. Baka sabihin niya, baka isang araw pa lang, 2 araw, sabihin niya, hindi po error pala yung 20 pesos. Napagtitripan ko lang. Kaya ang sa akin lang, wag siyang magturo ng mali.
Dahil hindi lamang siya ang napupulaan ng tao, maraming nadadamay, at ang matindi nga niyan, hindi nga siya nadadamay kasi hindi naman siya lumalabas eh. Ano po? Hindi lamang tao ang nadadamay ang ating buong bansa sa kanyang pinaggagawa. Nagkakalat po siya patungkol sa mga maling impormasyon. Comment po kayo sa ibaba kung kayo ay may mga comment, may mga katanungan. Meron din po tayong FB page. Paki-like and share po ang ating video. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayat ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang, pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis lang ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto,
Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.